Yan, magandang gabi. Muli mga kaplaneta at kapanalig sa Panginoon. Welcome sa Usapang Biblia. We are now in episode 11 at sa episode nito, ito ang ating magiging topic, the Positive Confession Theology Misconception. Yan. So, without further ado, ay tingnan na natin agad yung magiging topic to be discussed. Okay? Yan. So, 7 ang magiging discussion natin, pero hindi natin i-discuss lahat. Yung 3 lang at yung 4 sa part 2 na lang. So ito yung unang pag-uusapan natin, what is positive confession theology? Ano nga ba ito? Yan, titignan natin mamaya. Second, problems with positive confession theology. Ano ba yung danger sa teaching na ito? At pangatlo, misinterpretation of God's promises. Dito kasi sa theology na ito, of course, may kinokonek sila ng mga Bible passages at titignan natin na yan mamaya na kung saan it is misinterpreted. So, unang-una, what is positive confession theology? So, sabi rito, positive confession theology is a belief system within certain Christian circles that emphasizes the power of spoken words to create reality. So dito sinasabi na this theology was practiced by some certain Christians. Unfortunately, ay ina-apply nila yan o pina-practice nila yan, followers of this theology assert that by speaking positive affirmations or confessions, one can influence events in their life, including health, wealth, and success. So, sinasabi rito, yung mga followers nitong theology na ito ay by speaking positive things, ay nangyayari sa kanilang buhay yung mga kanilang ikino-confess. Okay? So, yan. So, tignan natin yung mga ilang examples ng itong positive confessions. Actually, marami ito yung mga common na marinig natin, usually sa mga Facebook, makikita natin itong ipinopost din itong mga ito, kung saan i-declare mo lang o i-confess mo lang with a positive mindset, at tiyak daw mangyayari at mangyayari yan. So yan, so yung mga samples niya, kapares nito, actually sa Facebook ko lang nakuha ito. Marami tayong makikita mga ganito sa mga social media. God will cancel every trouble in your life. So, if you confess that positively, lahat ng problema sa iyong buhay mawawala. Yan, mga ganyan. Meron pa rito, magkakaroon ka ng maraming pera ngayong 2024. Claim it. Yan. So, if you will confess this positively, mangyayari yan. Okay? Ito pa, may matanggap sanang blessing today yung taong nagbabasa nito ngayon. Claim it. Yan so, kita natin yan yung mga ilang examples lamang, at gaya ng sabi ko, marami pa yan. Okay? So, ngayon tingnan naman natin yung problems or the danger of this teaching. So, sabi rito, one of the danger, sabi dito, believes in the magical power of words. So, sa theology nito, lumalabas na may kapangyarihan nga yung salita na imumutawi ng isang Kristiyano. But before that, higop muna tayo ng kape at malamig. Iyan. Okay? So, may kapangyarihan daw yung salita. At bakit? Kasi nga Kristiyano. At bakit na naman ang tanong?
Dahil nga daw since we are Christian, and we are indwelt of the Spirit of God, at kung na sa atin ng Espiritu ng Diyos, makapangyarihan na rin tayo. Dahil nga 'di ba ang Diyos may notion na sa Genesis, in the creation account, when God created everything, He just spoke the words and it come to reality. So lumalabas, since tayo ay mga Kristiyano at may Espiritu ng Diyos sa atin, ay may kapangyarihan din ang ating salita. So yan yung isang notion diyan. But again, hindi po ganon. Nung ibinigay sa atin ang Holy Spirit, nung tayo na binorn again ng Diyos, hindi lahat ng attributes ng Diyos ay isinare sa atin. Okay? Ang role ng Holy Spirit, kung bakit ibinigay sa atin, is to guide us. Guide us sa mga aral ng Diyos. Okay? Also to comfort us. And also to teach us how to pray. Yan yung mga role ng Holy Spirit. Hindi role ng Holy Spirit na gawin tayong makapangyarihan, na pati salita natin ay magkakaroon ng kapangyarihan ng katulad ng Diyos. There are attributes that is immutable, that is only for God. It is not shared in His creation. Halimbawa, yung omnipotent, sa Diyos lang yun, hindi yun isinare ng Diyos sa kanyang creation. Okay? So, mali po yung teaching na dahil tayo Kristiyano ay may kapangyarihan na ang ating mga salita. Naging, kumbaga sa nagkaroon na ng magic yung ating mga salita. So, ano pa yung problems with this teaching? Itong positive confession may similarity dun sa law of attraction. Ano ba tong law of attraction na to? Actually, itong law of attraction, this is a modern tawag dito, concept. It is the law of attraction. Ito siya, itong law of attraction is a modern concept, and it's not a Christian teaching. Actually, this is a secular teaching. So, what is this law of attraction? Sabi rito, the law of attraction is a concept that suggests that positive or negative thoughts bring positive or negative experiences into a person's life. It is often associated with the idea that like attracts like. Yan, So, halimbawa, positive yung dinideclare mo, kino-confess mo, i-attract niyan positive things also. Pero kung negative ang iyong i-declare o i-confess, of course, negative ang ma-attract niyan. Okay? So, yan yung law of attraction. Another thing about law of attraction, the law of attraction gained popularity in the early 20th century. So, lately lang yan, and has been further popularized in recent years through books like The Secret by Rhonda Byrne and other self-help and personal development resources. Ano pa sinasabi about this law of attraction? Advocates of the law of attraction believe that by visualizing and focusing on one's goals and desires, individuals can manifest those desires into reality. Yan, makikita natin na ayan nga, itinuturo diyan na positive attracts positive thing. Negative attracts negative thing. Actually, itong positive confession is synonyms din ito yung positive thinking. Kung positibo lang ang iisipin mo, of course, positibo rin ang mga lalabas sa bibig mo. At kapag positibo lumalabas sa bibig mo, you will attract only the positive things. Ayan. So ito ay kumbaga sa it was resembled or
or it was Christianized. O sabihin na natin itong law of attraction at pinalitan lang ng term na positive confession. Okay? Ayan. So dito sa positive confession, nakita natin mga samples at marami pang mga ikinakabit diyan, kagaya ng name it, claim it. O yan, ano? Andyan din yung I declare, and I decree. O yan yung mga kasama diyan sa positive confession theology. Okay? So ano pa yung problems with this positive confession? Number 2, force God to give us what we want. Ano? So lumalabas dito sa theology na ito o sa teaching na ito, mapupwersa ang Diyos na gawin o ibigay sa atin kung ano yung ikino-confess natin if we do this in a positive manner o in a positive attitude. So lumalabas na the will of man bends the will of God, or the will of man prevails against the will of God. Hindi ganun. Hindi pwedeng mangyari yun na mas masusunod pa ang gusto ng tao kaysa sa gusto ng Diyos. Yung mga Bible references na ikino-connect dito sa positive confession theology, kagaya ng John chapter 15 verse 7, kung saan sinasabi doon sa John 15 verse 7, abide in me and abide in my words, and then ask anything that you desire and it shall be given unto you. Yan yung mga ganyan na meron pa yung Mark chapter 11 na kung saan just ask anything without doubt, or ask anything in faith, ito ay ibibigay o mangyayari. Ayan, ano. So yan yung mga ginagamit na mga sample ng mga passages in the Bible to justify this kind of teaching. Kaya lang, ang problema, it is misinterpreted. It is not a proper exegesis. Wrong interpretation siya. For example, itong John 15:7, conditional yun eh. Hindi naman yung kung ano na lang hihingiin natin ibibigay. Okay? Ang condition doon, as long na we abide in Him and in His words, and then we can ask anything. Hindi ibig sabihin yung kahit ano lang ang gusto natin. Para maintindihan natin, allow me to put it in an illustration. Kunwari, yung may-ari ng Jollibee. Jollibee ang paborito ko kaya yung sample natin. Kunwari yung may-ari ng Jollibee, sasabihin niya, okay, meron akong menu dyan, at marami kang pagpipilian dyan, hingin mo ang maibigan mo. At kahit ano dyan, basta you desire it, ibibigay ko. Pero, nandoon sa menu, yung hihingiin. Okay? So, ibig sabihin, kung wala sa menu, hindi mo pwedeng hingiin. Yung nandoon lang sa menu, ang pwede nating hingiin. At lahat ng maibigan natin, basta andoon sa menu, ay ibibigay yun sa atin. Actually, pinaliwanag yan ng malinaw ni Apostle John sa 1 John chapter 5. Tingnan nga natin itong 1 John chapter 5. Okay. Ayaw ba talagang lumabas nitong scripture natin dito, tingnan nga natin 1 John chapter 5. Ayan. So, sabi rito sa 1 John chapter 5, ayan, verse 14, ayan, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin. Anumang hingin natin. Pero ito yung kondisyon, kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Yan yung kondisyon. As long na nandoon sa kalooban ng Diyos yung hihingi natin, kahit ano yan, ibibigay ng Diyos yan. Hindi naman yung ibig sabihin na kahit ano paglabas sa kalooban ng Diyos ibibigay niya. So, sa application nito sa positive confession, kung ano yung gusto natin,
ay lumalabas na basta ibigay ng Diyos yun kasi we done it in a positive confession. So mali yun, hindi ganun yun, ano? Ayan, so tingnan pa natin kung ano pa yung problems nitong o danger nitong positive confession, ano? So yung sabi dyan, number 2, force God to give us what we want. Di ganun, ano? So next, another problem with positive confession, faith-driven outcomes. So ano tong faith-driven outcomes? So depende sa pananampalataya ng isang gumagawa ng positive confession, yung magiging resulta. Depende yan doon sa pananampalataya. So number 1 dito, linking results to individual faith. So halimbawa, sinasabi niya na halimbawa malakas ang pananampalataya nung naggawa ng positive confession. Dahil malakas ang kanyang pananampalataya, yun ang mangyayari. At tiyak na mangyayari. It will come to pass. Ganun ba yun? Okay. Para ma-explain natin yan, pag-usapan natin yung doctrine of God's sovereignty. In God's sovereignty, okay, merong tinatawag tayo na doon sa may pag-decreed ng Diyos sa mga bagay-bagay. Ano yung salitang decreed? Yung mga tinalaga ng Diyos na mangyayari. Okay? So, may tinatawag tayong bilateral covenant at unilateral covenant. So, ano ba mga ito? Yung unilateral covenant, ito yung may plano ang Diyos na gagawin niya at itinalaga niya, at yung plano niya na itinalaga niya, tiyak mangyayari yan. At siya lang ang gagawa. Hindi niya nire-require ng cooperation ng kahit sino. Hindi niya nire-require kahit ang pananampalataya. Hindi niya kailangan yan. So, basta gagawin niya kung ano yung gusto niya. Isaiah 46 verse 10, I will do what pleases me. Okay, sabi dyan ng Diyos. Ngayon, sa bilateral covenant naman, opposite ng unilateral. Yung bilateral, ito naman yung may plano ang Diyos na gusto niyang mangyari, but this time nire-require niya na yung cooperation ng isang tao o ng creation niya. Ngayon, para mangyari yan, ay binibigyan niya ng faith. Halimbawa, ang isang mananampalataya, kaya may mga utos sa Biblia na humingi kayo o hindi kaya magdasal kayo at ibibigay sa inyo. At sabi doon, basta huwag kayong mag-alala. So, nire-require yung faith sa panalangin. So, bilateral yan. At kapag ginawa natin yan, gagawin ng Diyos yung kanyang plano through faith. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, okay, para gawin ng Diyos ang isang bagay, ay laging nire-require ang faith. Hindi ganoon. May mga bagay na itinalaga ang Diyos na hindi niya nire-require ang cooperation ng kanyang creation. Regardless anong status ng faith, ay gagawin at gagawin niya ng Diyos. Halimbawa, itong si Apostle Paul, diba, nagkasakit siya. Itong si Paul, sigurado naman natin may pananampalataya po yan. Hindi ba't idinalangin niya by faith na alisin ang kanyang sakit? Ang sagot ng Diyos sa kanya, sapat ng aking tulong sa lahat ng iyong pangangailangan. In short, hindi siya ginamot. Bakit? Kasi talagang itinalaga ng Diyos na magkasakit si Apostol Pablo at ginawa niya yun ayon sa kanyang kagustuhan, hindi base sa pananampalataya ng isang tao. O sa John chapter 9 verse 1 verse 2-3, no? O John 9 1-3, o meron diyan eksena yung bulag, di ba? Tanong nung alagad diyan kay Jesus, Panginoon, bakit ba naging bulag itong taong ito? Dahil ba sa kanyang kasalanan o sa kasalanan ng kanyang mga magulang? Ang sagot ni Jesucristo, hindi sa kanyang kasalanan o hindi kaya dahil sa kasalanan ng kanyang mga magulang, kung kaya siya isinilang na bulag. Isinilang siyang bulag upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. So makikita natin diyan na hindi dahil sa mga pananampalataya, sa mahina o malakas sa pananampalataya, kung hindi talagang itinalaga ng Diyos na maging bulag itong tao diyan. At ang purpose ay para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. At paano nangyari ipakita yon? Ayan nga, nung nandyan sa Jesucristo,
binalik niya yung paningin nitong bulag na ito. Naging katuparan ng plano ng Diyos na ipapakita ang kanyang kapangyarihan. Remember, sa Lumang Tipan may mga propesiya tungkol kay Hesukristo na mga gagawin niya. Kasama dyan yung ibabalik niya ang paningin ng bulag o ng mga bulag. No? So, ganun din kay Job. Remember si Job? Si Job, alam naman sabihin natin mahina pananampalataya niyan. Pero, dapat malakas ang pananampalataya niya sa Diyos. Nangyari pa rin yung maraming negative na sa kanyang buhay. Alam natin kung anong nangyari sa kanya. Again, hindi yun nakabase na naman sa pananampalataya. Kung hindi dahil talagang itinalaga ng Diyos na mangyayari yung sa buhay ni Job. Ayan. So, hindi totoo na positive confession kapag mahina ang pananampalataya mo, mamalasin ka. Sabi nga ni Solomon, Ecclesiastes 9, na lahat ng tao ay pwedeng dapuan ng malas. Ayan ang sinasabi ni Solomon. Okay? So, ano pang pwede natin i-discuss natin dito? So, ayan. Confusion between universal and personal promises. Failure to differentiate promises for all followers. And number 2, misinterpretation of specific promises for individuals. So dito kasi sa positive theology, confession, or positive confession theology, ay mga references sila sa Bible na kiniklaim nila na ito sinabi kasi ng Diyos, ito kasi sinabi ng Diyos. Tandaan natin na hindi lahat ng promises ng Diyos ay dapat i-claim ng Christian. There are promises ng Diyos na specific for individuals or for a certain group at hindi para sa lahat. Kagaya ng Jeremiah 29 verse 11, that promise or that passage is intentionally for Prophet Jeremiah and the people of Israel at that time. Ang problema kasi, yung portion lang na yun ang babasahin, tapos i-claim na. Hindi ganon. Of course, merong mga promises para sa ating mga Christian. For example, Hebrew 13:5. Sabi ng Panginoong Hesus to Christian believers yan, I will never leave you, I will never forsake you until the end of times. Yan yung specific for Christians. So, yung problema dito sa positive confession theology, lahat na lang yata ng mga magaganda o positive na sinasabi ng Biblia ay gusto na nilang i-claim. Hindi pwedeng ganun. We have to remember, tayo mga Christians, may negative na sinabi na mangyayari sa atin. Sabi ni Jesucristo sa John chapter 16, we will be experiencing persecution, hardship in life, troubles in life. Sabi na ni Jesus yan, itinalaga na yan. Alam mo, kahit ano pang positive thinking mo dyan, positive confession mo, pag tinalaga ng Diyos na mangyayari sa'yo ang isang hindi magandang bagay, ay mangyayari yan. Okay? Ngayon, of course, merong naman tinatawag na bilateral covenant. We can ask the Lord, we can pray na baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon. Kung yan ay pasok sa bilateral covenant, babaguhin nga talaga ng Diyos yung sitwasyon natin. Pero again, tayo'y, ang sabi, we ask not to declare, not to make positive confession na kung saan ay pinipilipit natin yung gusto natin, o ipinipilit natin yung gusto natin, instead na we submit fully to the will of God. Ayun, we are just asking at kung anong iloloob ng Diyos siyang mapangyayari. Okay? So diyan tayo magtatapos, So sa akin ang sabi ko, 3 part lang yung pag-uusapan natin. Okay. Ayan, disregards God's plan, misalignment with personal desires. So ayan, ignoring God's sovereignty, and discrepancy between promise, hardship, and a care-free life. Ayan. So, yung remaining na 4 na topic to be discussed sa part 2 na lang natin pag-uusapan. Okay, so I hope na enlightened tayo regarding this positive confession theology at naway maintindihan natin
na actually yung misconception niya ito. Okay? So abangan po natin yung part 2 at marami pa tayong dapat pag-usapan diyan. So sa ngayon, diyan lang po muna. Okay? So paalam na po tayo. At kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na po for more videos alike. Okay, dito tayo papaalam gaya ng sinasabi ko po. Bilang isang Kristiyano ay hindi natin maranasan ng best life, perfect life dito sa lupa kasi sinabi na ng Panginoong Hesus yan na daranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok. Pero gayon man na hindi best life, hindi perfect ang life, mas magiging maayos ang buhay basta wag pong pasaway. Okay? At pangalawang lagi kong paalala bilang isang Kristiyano ay lamang po lagi ang madasalin. So dyan na po tayo magpapaalam. Good night and God bless. So abangan po ninyo sa next Wednesday, alas 9 ng gabi, YouTube Live. God bless.